Wala nang intro-intro, Poco X8 series, anong meron, anong bago. Andito ako ngayon sa studio ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. Sir, paano pwedeng samahan mo ako dito? So, Pala si Jano sa Pinoy Tech Dad at marami na ako ibabahagi. sobrang lamig. Sobrang lamig dito. Dapat dito mo pinapatambay yung mga politikong may init eh. Teka lang, pero Nabalitaan mo bakit eh. parang ang tangkad mo ngayon? Siyempre, pingkayad ako. Ang tangkad ah! Habang, eto talaga yung tunay ko. yan ang totoo, tol. Pero eto, meron tayong Poco X8 Pro and Poco X8 Pro Max. For the first time, may Max tayo, di ba? Grabe. So, pero dito sa video to, magfo-focus tayo sa Poco X8 Pro. Tapos, konting pahapyaw din syempre sa Poco X8 Pro Max. Na sa video niya, abangan nyo kasi doon naman natin i-discuss ng mas maganda yung X8 Pro Max tas pahapyaw ng X8 Pro. Start tayo. Let's go. Okay, so siguro umpisahan muna natin yung usapan sa battery performance. Kasi dati sa Poco X7 Pro, meron tayong 6,000 mAh battery capacity. This time, 6,500. So, ano bang may expect ng mga viewers natin pagdating sa battery ng Poco na may 6,500 mAh capacity? Siyempre, halos 2 days na yung ano yan, yung gamitan yan. Pero knowing yung mga users ng Poco, alam naman natin na heavy users yung mga yan, nag-gaming and all that. Pero guaranteed pa rin siguro 1 full day na hindi ka magkakaroon ng battery anxiety. Dahil sa laki ba naman ng battery capacity, no? So, ang maganda dyan, fast charging din. Alam mo Fast ba? charging? Oo. Actually, 100 watts of fast charging yung meron tayo ngayon. Dati ba sa Poco X7 Pro, 90. 90 watts. So, hindi naman ganun kalaki yung difference, pero maaasahan natin na kahit malaki yung battery capacity, mabilis lang ding mag-charge. Also, mention ko lang din na kahit 6,500 mAh yung battery capacity, hindi para asahan ka agad na 2 days yung battery life. Siyempre, kailangan yung panoorin muna yung mga testings namin kasi dun talaga namin gagawin yung mga real-world usage, kung tatagal ba talaga. Depende pa rin kasi sa battery optimizations yan, di ba? Tama. So, yun, sa mga full review videos namin, dyan namin ipapakita kung ilang oras ba talaga yung itatagal ng phone sa light usage, sa heavy gaming. Abangan nyo yan sa channel namin ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. Pero, hindi lang yung fast charging yung meron nito ah. Balita ko, may reverse charging pa. Reverse charging, yes, meron din. 27 watts. 27 watts of reverse charging. Kung gustong mag-share ng mga tao dyan ng battery nila. Meron bang gustong mag-share? Ay, ako lang eh, hindi. Ayoko. Buong buhay ko parang once ko lang nagamit Diba? ng reverse charging. Pero at least meron tayong ganitong option kung Yes. sakaling kailangan lang naman. Oo, Diba? for emergency. Lalo na malaki yung battery capacity. So 6,500. Ano ba naman yung sharean mo ng 500 mAh? yung 500 yung share. Yung Para share load lang ah. kailangan, Oo. di ba? Ating gano'n. So yun. Next natin, isa sa mga pinaka gusto natin sa Poco X series, yung chipset. Eto, marami talaga nag-aabang. Paano masabi? Dati sa Poco X7 Pro, talagang subok na yung performance na nakuha natin sa phone na yun. Actually, performance ang pinakadahilan kung bakit masasabi ko na sulit yung phone na yun. And marami sa mga tech reviewers din ang nagsabi na one of the best value phone talaga ang Poco X7 Pro last year. Ikaw ba, Sir Janus? Ano masasabi mo sa X7 Pro muna? Yun talaga palagi. Yung X7 Pro, yun yung palaging tinitingnan ng mga viewers. Nakikita ko kasi yung analytics, yung statistics ng YouTube channel ko. Isa yun sa top viewed na videos ko. Pati na rin yung mga products na binibili nila. X7 Pro talaga. X7 Pro talaga. Lalo nagsisale yun ng down to 15,000 pesos or below. Actually, gumawa ulit ako ng Poco X7 Pro after 1 year video. Uy. Gumawa ako niyan. Nasa 9 minutes video lang din naman. And doon pinakita ko na ginamit ko talaga ng mahigit 1 linggo ulit yung Poco X7 Pro. In-update ko yung software. At magandang phone pa rin siya hanggang ngayon. Lalo na sa presyo ngayon na minsan 12K plus lang. So, kung gusto nyo panoorin yung video na yun, ililink ko din dito. Pero sa X8 Pro, syempre, maaasahan natin yung upgraded na performance. Actually, ang gamit na chipset ngayon ay MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Grabe. So, para may idea lang, alam mo na yata yung Antutu benchmark. Hindi pa sinasabi ng Poco sa akin eh. Malihim ang Poco. Hindi, ang maganda sa Poco, hindi nila sinasabi, pero pinapakita na nila. Sa inyo sinasabi, sa akin hindi talaga. Pinakita na nila mismo sa Facebook
page nila, sa mga ads nila, makikita nyo na yan. I think nasa 2.2 million points. Saan 2.2 million. Sa latest na to, sa version 11 to, most probably. So, dati, sa Poco X7 Pro, nung tinest ko ulit siya last month lang, Yun. nasa 1.9 million yung Antutu benchmark score. So, may improvement talaga. May improvement. 2.2 million na. So, syempre, ano yan yung 2.2 million claim ng Poco yan sa lab test nila yan. So, gagawa rin kami ng sariling testing namin para mapakita namin sa inyo yung actual score base sa mga testing conditions namin. Actual games. Games. Oo, totoo yan. Actually, magte-test kami ng 10 games para sa Poco X8 Pro. So, abangan nyo rin yan sa kabilang channel namin. Yun, performance Poco X8 Pro since Saan kabilang channel? sa GVP yan, Game versus Phone. Meron ako isa pang channel pero hindi active. Sorry, Pero yan, Game versus Phone, abangan nyo yan. Pero given na maganda yung performance na pinakita sa atin ng Poco X7 Pro, and yun yung one of the main reasons kung bakit naging magandang phone yun, expect na natin na magiging maganda rin dito sa X8 Pro. And one of the main selling points din talaga. So, mataas yung expectations para dito sa X8 Pro, no? Yes. Oo. Parang, kumbaga, big shoes to fill in. Yes. Itong gagawin niya. Totoo. Ikaw, sa tingin mo, kaya ba? Tingin ko hindi para mag-expect ng sobrang laking performance upgrade, pero tingin ko makakuha tayo ng better performance dito sa X8 Pro. Kasi nga, most probably alam din naman ng Poco na dapat mabigyan nila tayo ng maganda performance, lalo na kung tatargetin nila yung mga may gusto ng X7 Pro or yung mga users ng X7 Pro papunta sa X8 Pro. Yun. Though, hindi ko masasuggest na X7 Pro, X8 Pro agad, siguro mga X6 Pro, ganyan, pwede pa. Pero yun, malalaman natin sa full review kung ano yung performance niyan. Sa actual na paggamit ko, yung mga simpleng applications lang, pero syempre, gaming, ano yung thermals, ano yung average FPS, lahat ng numbers ipapakita ko sa inyo. So, abangan nyo yan sa full review natin. Pero isa naman sa mga hindi ganun kaganda sa X7 Pro ay yung build quality. Kumbaga, magandang phone siya, sulit phone siya, pero plastic pa rin yung frame, plastic pa rin yung back panels. Anong may expect naman natin dito sa X8 Pro? Meron bang nabago? Na-upgrade na ba? Mas premium na ba yung feels? Ano masabi mo dito? Tulad ng pagbabago ng height mo, parang nag-iba eh. Parang may height adjustment eh. Nakatingkayad talaga ako kanina, guys. Parang may height adjustment eh. Nakala yung ano ko eh. Pero yung pagbabago naman sa X8 Pro, balita ko, metal body na, metal frame. Yes, metal frame. Glass back panel. Glass back panel, yes. Isa pang nakita ko sa teaser nila, meron ulit Iron Man edition. Uy! Meron nga, pero gusto ko sabihin sa kanila, mas maangas to this year. Mas maangas, mas madetalye, mas gugustuhin mong dalhin, lalo na yung free case. Yung case, napakaangas ng case, guys. Yung case ng Iron Man edition last time, parang frame lang, di ba? Yes. Frame tapos dito fully covered yung back panel. Basta mas maganda, Teka, pwede natin ipakita kasi may ipapamigay din ako na Iron Man action figure. So abangan nyo to sa channel natin yung detalye nito, pero hindi lang ito. Phones din. Phones, ha? May S. Phones. May S. X8 Pro? X8 Pro Max. X8 Pro Max. Grabe. Yaman ito, no? Siyempre, hindi ako papatalo dyan. Bro, what are you talking about, man? Iron Man, action figure. Abangan yung channel ko. Papamigay tayo nito. Pero hindi, seryoso. Meron din akong phones na ipamimigay. So, abangan nyo yan. I-announce natin yan sa Facebook and YouTube. Yeah. Pero yun nga, mabalik tayo sa display since meron na tayong metal frame tsaka glass back panel. Honestly, ramdam talaga na mas premium yun kumpara sa X7 Pro last time. Talagang paghawak mo, malamig. Alam mo agad yung build niya, quality di ba? Pag metal yung frame, pag glass yung back panel. Tsaka, as someone na nakakahawak din, hindi naman magmamayabang pero nakakahawak din ng mga flagships, di ba? Ang angas mo Talagang mapapansin mo kaagad. Yes. Isa sa mga napapansin kaagad natin kapag plastic build. Yun nga, masasabi mo agad, uy, premium yung build Yun yung basihan natin. Pag na-feel na natin, malamig-lamig. Malamig-lamig pag-unbox, di ba? Smooth na smooth yung back. Pero isa pang maganda, bukod sa metal frame and glass back panel and Iron Man edition na design, actually yung Iron Man edition, yung box din maganda, di ba? Oo. So, hindi lang yung mismong design ng phone, yung unboxing experience magiging maganda rin. Yung mga SIM ejector tool, charging cable, meron din. Yes, may mga detalye talaga na makikita nila. Lalo yung sa charging cable, di ba? Oo, meron ding Solid. Iron Man and
Stark Industries. Tony Stark. mga Yeah, may branding na signature ganyan. ni Tony Oo, Stark. May signature pa ni Tony Stark. Di ko alam kung paano nila nagawa yon ng hopefully hindi magtataas ng sobra yung presyo kasi may mga licensing tong mga to di ba? Kaya nga. Tingin ko magiging competitive pa rin yung pricing. Wala pa akong idea sa ngayon, sa totoo lang. Pero, yun nga, last time naman nakita natin na meron din silang Iron Man edition sa X7 Pro. And most nagawa likely, nilang- limited edition lang din to. Oo. And nagawa nilang ng mababa yung presyo. Abot kaya. Anong magic yung ginagawa ng Poco dito, di ba? Sana ganun pa rin. Pero yun nga, mabalik tayo, bukod nga dun sa metal frame and glass back panel, isa pang na-upgrade dito ay yung IP rating. IP rating. Meron Matindi. tayong IP66, IP68, IP69, 69, and 69K. IP69K rating. Ano to? Flagship? Flagship? Oo nga eh. Parang Ang lala. yung isang phone nga na flagship, di ba? IP68 lang. Di ba? Oo. Wala yung 69 and Oo, 69K. wala 69, 69K. Ano bang meron sa IP69 and IP69K? So, kaya niya rin i-survive yung high pressure, high temperature, water jets. So, pwede malubog sa tubig, pero sa totoo lang, talagang Nakabangka pa rin. ingatan nyo pa rin, di ba? Yes. Kumbaga, protection lang talaga Yung K siya. naman, dun sa low temperature talaga or Oo. extreme temperatures. Extreme temperatures. Kahit yan. maging frozen siya, Oo. goods pa rin. Yes. Yeah, kung balak nilang puntang Antarctica, Ayan, pwede. Palag. Mukha kang Iron Man doon, di ba? Yun pa nga, knowing na mid-range phone lang siya, tapos kumpleto siya sa IP rating. Kumbaga, hindi mo naman sabi na Poco, hindi maganda yung build quality. oo. Kasi binibigyan ka na nila ngayon ng metal frame, glass back, kumpletong IP Baka rating. yung mangyari ngayon, yung mga Poco fans, sabihin naman sa ibang brands, mahiya naman kayo. Oo, kasi Yung nga, Poco namin, kaya ng ganito, ba't kayo wala? dati, bibida ng Poco yung performance. Yes. Bibida ng ibang brands yung Yung build. quality nila. Oo. Di ba? Patay tayo So ngayon, since meron na ang Poco ng parehong performance and build quality, Paano pa? Mahiya naman kayo. ano ngayon yung competition? ano lang mangyayari? ibabato? Yun nga So, eh. yan, abangan natin yan. Siyempre, gagamitin ko siya ng walang case para lang Uy. parang mas ramdam, mas anong mangyayari sa phone, magkakagasgas ba? So, yun. Ano ka pala, parang I like to live dangerously. Yan. I like to live dangerously. Yan. Next naman natin yung display. Meron tayong 1.5K resolution this time. And alam ko 1.5K na rin 1.5K. last time. Yeah. Pero yung brightness niya ngayon ay 3,500 nits. 3.5. Pero AMOLED pa rin to. AMOLED pa rin yan. And 120Hz pa rin, syempre. Sa performance ko ng X7 Pro, legit naman na kahit ginagamit ko siya outdoors, hindi ako namumroblema sa display. Ikaw ba, Sir Janus? Anong experience mo Goods. sa Goods X7 talaga, Pro? maliwanag talaga. Tapos yung maganda pa dito, ang ginagamit nila is yung 12-bit na panel. 12-bit panel. Oo. So, 68 billion Mas colors maraming supposedly, Richer di ba? colors, di ba? Yung ibang flagship hanggang 8-bit lang or hanggang 10-bit 10-bit lang. 10-bit. So, di ba? Grabe. Parang 12-bit. pang flagship na talaga. Actually, isa rin sa mga panlaban talaga yan ng Poco phones. Pag sinabi mong Poco phone, laging angat yung display quality Yes. nila kumpara sa mga kakumpetensya. Sabihin man natin na, depende sa budget, ganito yung display, pero pag kinumpara mo sa ibang phones na same pricing, mas angat talaga yung display nila. Yes. And so, kumbaga, kung sakaling may content kang papanoorin na naka Dolby Vision, Yes. mas accurate yung colors na makukuha Yes. mo. So, Oo. yun yung benefit nun. Last naman natin ay yung camera nitong Poco X8 Pro. So ano bang masasabi mo, Sir? Feeling ko, isa sa mga unang tinest mo camera performance ng X8 Pro. So, mahilig sa camera si Sir Yes. Janus Pro. Anong masasabi mo sa 50 megapixel Sony IMX 882 sensor ng X8 Pro ngayon? Oo. Kumpara sa X7 Pro, at paano mo titignan yung camera nito bilang isang performance-centric phone? Gets ko yung tanong kasi iniisip nga natin na gaming phone ito. So, usually, pag gaming phone, hindi tayo masyadong umaasa sa camera performance. Pero this time around, dahil nga maganda yung sensor na nilagay nila dito, Sony IMX882, palag-palag rin yung quality nito. Palag-palag yung quality. Kahit yung image processing nito, very solid for something that is more of a performance-centric device. Maasahan mo na sharp enough yung photos and actually meron din talagang improvement sa overall quality if you compare this sa X7 Pro. And then meron pa tayong 4K 60 4K 60 FPS na FPS. video recording. With stabilization na rin. Stabilization pa. Grabe. So, solid to as a camera-centric device. I'm not saying this is a top-tier camera-centric device. I'm just saying, kaya nitong pumalag sa mga kapresyo nito. Pero itong next natin ay ang Poco X8
Pro Max. First time magkaroon ng Pro Max ng Poco. Wala akong unit nito sa ngayon. Pero wala pa sa akin yung unit. So Sir Janus ang meron. So tatanungin ko siya, ano bang meron sa Poco X8 Pro Max? Maganda ba yung maaasahan namin? Wala pa tayong pricing sa ngayon, pero give us an idea lang kung saan siya magiging maganda. Maraming aspeto yung maganda dito sa Pro Max nila. Kasi kung sinabi mong Pro, tapos Max pa, abay, mataas yung expectations Oo, natin. dapat maganda to. Chipset pa lang, 9500S na MediaTek Dimensity. So, halos katumbas ito yung isa sa mga paborito ko last year. Paborito mo rin. Oo. 9400 plus na MediaTek Dimensity chipset. So, halos ganun yung performance niya. Sana, ganun din yung temperature na makuha natin. No? Sana maganda rin yung temps. Abangan nyo yung mga review namin para makita nyo yung thermals talaga. Oo. The biggest change para sa akin, and I think may excite yung karamihan sa inyo, is yung battery capacity. 8,500 mAh. Grabe. Grabe to. Tapos hindi siya ganun ka-bulky. Oh, hindi rin ganun kabigat. Hindi rin Actually, ganun kabigat. nasa kanya yung unit, sinubukan ko kanina, ang unang word na binanggit ko sa kanya, hindi masyadong mabigat ha. Legit For a yun, phone guys. with, pakita natin yung CCTV Na may footage. CCTV, no? Pero yun, for a phone with 8,500 mAh battery capacity, mapapaisip ko ngayon di ba? Paano nalagay ng Poco tapos yung iba 5,000 lang, no? 5,000. Mahiya naman kayo. Grabe yun. Grabe. And fast charging din. Fast charging. 100 watts pa rin. Fast charging ulit. Tapos dapat mo ring malaman yung build nito. Metal frame na rin. Metal frame na rin. Medyo iba lang yung back panel niya kasi ano siya, parang combination siya ng glass and plastic. So fiberglass siya. Fiberglass. So solid pa rin naman. Oh, actually yun yung ginamit sa Xiaomi 17 Pro. Fiberglass din. Yeah, 'di ba? Mabilisan lang yung camera nito, 50 megapixels na rin. Pero iba lang sa sa Pro. Ang ginamit nila dito is yung Light Fusion 600. Tapos pagdating sa IP rating, guys, ganun din, same sa Pro. Kompleto rin. Sa display naman, 1.5K resolution pa rin. AMOLED, 12-bit panel pa rin, Dolby Vision, maganda panoorin dito. So, goods na goods. Talagang Max. Pro Max. So, abangan nila sa Pinoy Tech Dad. Doon natin pag-uusapan na mas in detail yung mga sinabi kong specs. And yung mga Antutu benchmark sa channel niya. So, panoorin nyo after nito or kung nauna sa kanya. So, after nitong video, rekta kayo sa channel ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. Yun muna para sa ngayon, Poco X8 Pro and X8 Pro Max. Ang daming aabangan, mga magagandang upgrades. Siyempre, aasahan natin at dapat talaga maganda rin yung presyo. So, kita-kits tayo sa video ni Sir Janus.